Ano ba yung tunay at totoong relasyon sa Diyos? Okay? So, pag sinabing relasyon sa Diyos, meron daw tunay at totoo. Sabihin, kung meron tunay at totoo, meron hindi totoo. Yung doon talaga kakakala. Okay. So, naniniwala po ba tayo karamihan sa mga Kristiyano ngayon, sablay sa relasyon sa Diyos? Kala nila, nasa Diyos sila. Pero totoo naman hindi. Kasi, yung hindi naman pinapagawa ng Diyos sa kanila, ginagawa nila. At yung ayaw gawin ng Diyos, yung ginagawa nila. Ngayon, wala tayong Bible muna. Halimbawa, wala tayong Bible. Ano gagawin natin para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos? Ayon sa Bible. Kung gagamit tayo ng Biblia, dapat may basihan ang ating pagkipagrelasyon sa Diyos ayon sa kalooban ng Diyos mismo. Alam mo mga Kristiyano kasi na ang relasyon nila sa Diyos, sila lang yung may sabi nun. Na ako, relasyon sa Panginoon, ganito, ang Diyos nalulugod sa akin. Ikaw lang may sabi. Baka ikaw lang may sabi. Kaya sabi dito, no, dapat nasa biblical na paraan. Hindi base sa ating emosyon, hindi sa sariling akala, o sabi-sabi. Maraming mga sabi-sabi sa mga religion. Alam niyo, pag tayo sa religion, alam naman natin, ayun yung mga naririnig natin mga sabi-sabi, yung sinasabi ng religion. Nakakalong isipin, including born-again Christians, ay kasama doon sa tinatawag na religion. Akala kasi natin, kung sinabi ng religion, ang iniisip natin, Katoliko to, ano to, mga religious group to, hindi, kasama tayo doon. Tayo ang mga born-again, hindi natin alam, tayo nagiging religious na rin. So, paano natin i-approach sila, halimbawa mag-evangelize tayo? So, ang focus talaga dito is relationship. Ang problema, saan sa Bible at alin sa Bible para malaman natin ang tama at totoong relasyon sa Kanya? Saan sa Bible yun? Okay, dito na tayo gagamit ng right in dividing the Scripture. Ang right in dividing the Scripture, kasi tandaan po kasi natin, ang Bible po kasi, hindi naman sa atin yung libro na yun, yung libro ng mga Hudyo. Pag libro ng mga Hudyo, sabihin, ang kausap doon mga Hudyo. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi tayo kausap yan. Ngayon, saan doon? Pero, bigyan ko kayo ng introduction, kailangan natin i-divide ang Scripture. Tandaan nyo pag binabanggi ko sa tao ang right to divide ang Scripture, ang issue lang doon, hindi buong doktrina, kundi relasyon sa Diyos. Kasi ang topic natin, relasyon sa Diyos. Pag sinabing relasyon sa Diyos, kailangan mo i-divide ng Scripture kasi nga, hindi lahat ng sinasabi sa Bible, sabi. Ang Diyos kasi nakapagrelasyon sa tatlong grupo ng tao. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Ito lang yung King James nagsasabi ng rightly dividing, pero iba hindi. Ang sablay. Pero ang rightly dividing, kung titignan mo yan sa Greek, ay orthotomeo, ibig sabihin to dissect, to correctly or rightly divide. Alam niyo yung dissect? Di ba, ginagamit natin yan sa science. Kapag ang science, kaya nung bata kami, nag-uhuli kami ng palaka, tapos kinakat namin ng mga bituka, kinakat namin ng tawag ng dissect, inihimay-himay. So, ganun pala yung sinabi ni Pablo. So, ibig sabihin, kung ang totoong sinabi ni Pablo, study to show thyself approved unto God by dissecting the truth. Yun pala yung totoong sinabi rin. Dinadissect. Hinihimay-himay. Dinidivide. Talagang divide talaga. Ibang mga natuturo ng mga pastor sabi, kalungan yan, divide, puro kayo divide, puro kayo divide ng Scripture. Hindi naman ang kami sabi ni Bible. Okay? So, yan i-explain sa kanila, dapat inaalam natin, kailangan natin mag-divide ng Scripture. Paano? In what case, we should divide the word of truth. Paano? Hirapan si Pastor. Ito, i-divide natin muna. Ito. Pag ang Bible nagsasabi, dalawa yan. Ito ikaw. Meron kang dapat i-consider na relasyon. Hindi ka, diba? Dapat dalawa, tao, Diyos. Sa Diyos, kailangan, ano ba yung i-consider mo sa Diyos? Peaceful relationship.
tsaka God's favor. Ganon din dito sa tao, peaceful relationship, God's favor. Yung peaceful relationship na yan, pag-usapan natin maya-maya yan. No? So dalawa lang naman, di ba? Pag nakikipag-relasyon ka sa Diyos mapatao, kailangan meron kang peaceful relationship, a God's favor. Ngayon, ang tanong, paano mo makakamit yung peaceful relationship sa Diyos tsaka favor ng Diyos? Sa magitan ba ng effort mo? O merong gagawa na? So, doon magkakatalo yun. So, mag-focus tayo dito sa relasyon sa tao. Ito sa tao kasi, may sinasabi ang Bible, baka sa tao yun. Kaya nagkakaroon ng confusion. Halimbawa, kaya yan, pag nagtuturo ka ng once save, always save na naituro mo. Tapos binanatan ka ba naman ng aabuso ka sa kasalanan. Papatay ka na, paano may didepensa yun? Maganda rin na-divide mo na siya. Hindi, usapang tao yan. Sa Diyos, once save, always save tayo. Sa Diyos, by grace tayo. Pero pagdating dito sa tao, kailangan mo makisama. Walang grace sa tao. Aabuso ka sa kasalanan. Halimbawa, madalas ko ina-example. Mangaliwa ka sa asawa mo. Sa Diyos, okay na. Dahil kasi pinatawad na ni Kristo yun. Yan, hindi nagalit ang Diyos sa kasalanan. Dahil nang kapag isa kay Kristo, yung pot ng Diyos wala na sa'yo. Kahit na magkamali ka. Kaya lang, consider tao. Kaya maraming mga nagtatanong sa akin follower, Pastor, bakit ganun? Parang hindi yata ako effective mag-share. Hindi naman ganun kasi nga, dapat natin i-consider. Ano ba yung mga sinishare mo? Yung mga sinishare doon niya. Ano daw, once save, always save, ganito. Hindi na balance. Marami nagtuturo ng full days ang problema sa kanila, hindi nila na-balance. Okay, so yan So, divide the scripture pagrelasyon sa Diyos. Kasi, merong sinasabi ang Bible tungkol sa relasyon sa Diyos Eto sa tao, tungkol sa iyan muna na, iset aside muna natin, dito muna tayo mag-focus. Okay. So we must understand that the Bible is a Jewish book. Libro mo yan, hindi mo yan tayo lang ipag-usap dyan, hindi mo tayo ang sinulakan. Ito naging problema kasi sa atin. Napunta yung Bible sa atin, binigay. Itong Bible na to, mensahe ng Diyos ito. Yun yung nangyari sa atin. Kahit tayo lahat tayo, nabudol tayo dyan. O Bible, basta ka ng Bible, mensahe ng Diyos sa'yo yan, patay, mali yung ang nangyari, yun nga ang ginawa natin. Bumundo yan global yan. Bumundo yan binigay ang Bible, hindi man lang tayo in-educate na teka muna saan magaling yung Bible na yan. Sa mga Hudyo yan So, ibig sabihin, yung mga sumulat niyan, yung mga nagsalita niyan, yung mga kinakausap dyan, Hudyo. Hindi tayo kausap. Kaya yung sinasabi ni Jesus Christ na ang sino mga magmahal ng higit sa akin, higit pa sa pagmamahal sa biyanan, sa kapatid, sa ganito, ganyan, nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Patay na, in-apply na ng Kristiyano. Tinan mo, sinasabi ni Christ, may condemnation, pero kay Paul, iba, there's no condemnation. Ano yun? Contradict na ba ang Bible? So, anong problema? Not rightly dividing the word of truth. Kaya nga sabi rito, 2 Corinthians chapter 10, verse 32, give none one offense, neither to the Jews. Yan, bigay niyo yung verse sa kanila. Tatlo po ang kinakausap sa Bible, tatlo. Jews, Gentiles, and the Church of God. So, ang Church of God consists po siya ng mga Jews and Gentiles na nanampalataya kay Kristo. Pero meron mga Hudyo, nung oras lang na yun. Pero sa panahon natin ng church niya, Gentiles, mga believer. Yung Church of God, mga believer. Ganun po siya mga kapatid. Yan, kagaya ng sinabi niya, kapag salvation ng issue, relasyon sa Diyos, dapat natin gamitan ng rightly dividing the word of God. Common mistake na nagtuturo ngayon, hindi nila alam ang rightly dividing the scripture. Hindi alam ito na yung pastor. Hindi nakakalungkot. Hindi sila aware ng Bible ay sinulat ng mga Hudyo at iagal sa mga Hudyo. Hindi na-apply ang proper hermeneutics. Hindi na pinag-aralan ng Bible na may dispensation. Ang Bible, sinulat yan. Halimbawa, ang
Yung librong ito, ang interval niya, it takes 100 years bago na isulat to. Kaya nga siya Bible. Pag sinabi yung Bible, collection of books. Biblos, nakalagay doon. Sinabi yung Biblos, collection of books. Ibig sabihin, collection to ng books ng iba't ibang panahon. O kunin mo yung libro ni Jose Rizal, kunin mo yung libro ni Manuel Quezon, kunin mo yung libro ni yung Constitution, pinagsama-sama, tawag doon Bible. Iba't iba yun, iba rin ang kausap. O yung Constitution ng Pilipinas, iba ang kinakausap doon. Yung legislative na libro, iba ang kinakausap doon. Yung ginawa ni Jose Rizal, iba yun. Ang Bible, gano'n, pinagsama lahat ng libro para sa Pilipinas. Parang gano'n. Library, punta ka ng library. Hindi mo pwedeng i-apply lahat doon sa isang panahon lang. Gano'n din ang Bible. Bible, isa library. Bible to eh. Kaya nga Bible eh. Biblos nga eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na lahat yan, iisa ang mensahe ng Panginoon sa'yo. Diba? Sabihin, ito mensahe ng Panginoon sa akin, gaganon pa kung sasantita yung patay tayo dyan. Ano yung unang mabuklat? Kung yung unang nabuklat, patay ka na, ay ito, nagpakamatay si Buddha, so nagpakamatay ka na. Minsan ganun ang nangyari sa atin, inalipin tayo ng religion, lalo na tayo mga Pentecostal. Kala natin, Katoliko, makahusap na tayo. Na sila, mapapahamak, hindi natin alam. Marami mapapahamak na buwan. Ang kalaban ng grace dati, nung panahon ni Martin Luther, Catholics talaga tayo. Catholics. Panahon ngayon, iba na. Kapwa born again. Perverted gospel. Nagtuturo ng grace, pero may pero. Mix. Ang totoong natuturo ng full grace, walang pero-pero. Okay. Yung nadadaanan ito, mga kapatid, na natin. Meron lang akong gustong pinakita sa inyo ngayon. Okay. Ito yung pinaka-topic natin. Kasalanan. Ito eh. Ano ba kasalanan, mga kapatid? Ito bakit tayo tinawag na makasalanan? Ito na ito yung topic sa tawayan tayo. Ba't ba tayo tinawag na makasalanan? Ano yung kasalanan? Ngayon, ito ang problema. Ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, masyadong ginawang komplikado yung meaning ng kasalanan. Diba? At ano yung ginawa ni Kristo sa kasalanan? Paano ginawa ni Kristo na yung kasalanan natin yung pinawi niya? Paano niya ginawa yun? Yun ang alamin natin ngayon. Ito na topic natin guro dati. Mga kamilang kayo. Okay, dapat kasi natin maintindihan ano meaning ng kasalanan. Alam niyo kung saan? 1 John chapter 3 verse 4. Sabi rito, ang bawat nagkakasala, daw, ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay daw? Paglabag daw sa sa kautusan. Ang kasalanan pala, nagdidepend kapag hindi ko sumusunod sa kautusan. Ano ba yung kautusan? Yung utos ng Diyos. Kaya lumalabas siyang kasalanan kasi lumabag ka doon sa merong kautusan sa rules. Okay? Kaya nyo, paano mawawala ang kasalanan? Kasi may kautusan. Tanungin ko kayo, ano kayo magandang paraan para mawala yung kasalanan ng tao? Diba? Umiwas sa kasalanan ba? Ang dapat niyang gawin, mawala yung kautusan. Sabi sa Romans chapter 7 verse 8 to 9, so kung ang kasalanan ay nagsisimula sa kautusan, so ang dapat sisihin dito yung kautusan. Pinagulong ko kami, Edwin, sige, hindi ako may sabi nun eh. Ngayon sabi, ito Bible eh, basa tayo Romans chapter 7 verse 8 to 9, Romans 7, 8 to 9. Ngunit dahil sa kautusan, o yung mga gusto ng kautusan teka muna, linawin muna natin. Ano ba yung kautusan na yun? Pag sinabing kautusan, ano ba ang nature ng kautusan? Sumusunod ka sa Diyos. Yung idea ng pagsunod sa Diyos. Para hindi ka magkasala, yung idea ng para hindi ka magkasala, kailangan mo sumunod sa Diyos. Looks good. Kasi nga, sumusunod ka sa Diyos eh. Sinusunod mo yung Diyos. Kaya nga, ang problema, may kakayanan ka ba sumunod sa Diyos? Yung problema dun eh.
Kaya nyo, sino dapat sisihin dito? Okay. Ngunit dahil sa kautusan, ano daw? Ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. No, may sabi mo. Ibig sabihin, kung born again Christian ka, mahilig ka sa kautusan, eh sinusuka pala ni Pablo yung kautusan. Ganyan. Sabi ni Pablo dito, nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Nung una daw, sabihin, nagtetestimony siya, nung una, walang kautusan eh. Subalit nang dumating daw yung kautusan, nabuhay ang kasalanan. Okay? At ako'y namatay, at ang kautusang dapat sana nagdulot sa akin, ay buhay na siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. So, ibig sabihin, nasaan ang kapangyarihan ng kasalanan? Pag may kautusan. Eh, mga pastor ngayon, tuturo, kautusan. Pag hindi kayo nagsimba, hindi kayo pagpapalae. Diba? O, kautusan. Ano ba yung mga kautusan? Mag-ikapu ka, mag-text ka. Kautusan. Kapag hindi ka nagsimba, tandaan nyo, pag ang pastor nagtuturo, puro condemnation, kautusan nyo. Kautusan nyo. Si Pablo, yung kautusan, sabi, ang kautusan dapat sana magdulot sa akin ng buhay, ay siya nagdulot sa akin ng kamatayan. Yung utos daw ng Diyos na dapat mong sumunod sa utos daw ng Diyos, yun daw ang nagdulot daw sa kanya ng kamatayan. Eh, di ba tinuturo sa religion niya, kailangan mong sumunod sa Diyos? Pero ba't kay Pablo, kamatayan daw yun? Sapagkat kinangkasakapan ng kasalanan ng kautusan upang ako'y dayain, at sa gayoy, napatay ako nga ng kasalanan. So, ano solusyon dyan? Ang solusyon ba dyan, kailangan sumunod sa kautusan o tanggalin yung kautusan? Eh, kasi sinasabi ni Pablo, dahil sa kautusan, nagkakasala tayo eh. Di ba nagdadrive? Kuya, nagdadrive ka, Kuya? Kuya Alcobus, nagdadrive ka? Di ba, lagi tayong sumusunod sa rules sa traffic? At nakakaroon tayo ng violation. Bakit? Lumalabag tayo sa ano? Sa ano ba? Sa rules. Sa rules. Ano kaya dapat gawin para hindi tayo magkaroon ng problema sa rules? Tanggalin yung rules, Pastor. Tanggalin yung rules. Kasi yun ang nagiging dahilan ng violation natin eh. Sa tao pwede yan, isa Diyos ba may rules? Kaya ayaw ng Diyos ng kautosan. Wala nangyari. Yan sinasabi ni Pablo, sapagkat kinansakapan ng kasalanan ng kautosan upang ako'y dayain at sa gayon mapataya ang kasalanan. Tingnan mo si Pablo, sinusuka yung kautosan. Kasi yun daw ang dulot ng kasalanan. Ngayon, anong ginawa ni Kristo? Ito yung good news. May ginawa si Kristo. Yung ginawa ni Kristo, simple lang naman. Simple lang ang ginawa ni Kristo. Pero yan. At yung sinabi ni Kristo, Matthew 5:70. Magsimula tayo sa Matthew 5:70. Ito, pakinggan nyo mabuti ito, magic. May magic dito sa mga pinag-aaralan natin. Matthew chapter 5, verse 17. Oh. Sabi ni Kristo ganito, no? Huwag ninyong akalain na parito ako upang, ipawalang bisa ang kautusan. Pwede namang gawin ng Diyos yun nung pagdating ni Christ. Wala nang kautusan, wala na, tapos na. Wala nang utos-utos ng Diyos. Wala na. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Naparito ko, hindi upang ipawalang bisa daw yan, kundi upang, tuparin. Ang tanong, tinupad ba ni Kristo ang kautusan? Yes! O ano ba hiningi ng kautusan? Ito pag-usapang salvation, kaligtasan. Ano ba para maligtas ka? Kailangan mawala yung kasalanan mo. Diba? Yun ang, kasi ang sabi sa Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinasabi rin ng Bible, kailangan may mamatay para mabayaran ng kasalanan natin. At kailangan may magdusa, kailangan mamamatay para mabayaran ng kasalanan natin. Welcome po. Ano sa pangalan ka dito? Kuya Mac na lang po. Master Mac.
Okay, sige. Okay. Okay, balik tayo sa pinag-usapan natin. Konting review muna ulit tayo. Ang problema kasi, ang kasalanan. Tapos, ang solusyon daw sa kasalanan, kailangan mawala yung kautusan. Kasi nga daw, pag kaya nagkakasala ang tao, kasi ang problema, dahil sa kautusan. Ay, ito yung pinag-uusapan namin kanina kapatid. Para makasabay ka. Ngayon, ang nangyari? Lumalabas niyan na kaya ang tao nagkakasala dahil sa kautusan. Pero yung mga pastor ngayon, mga religion ngayon, gusto kautusan. Ano ba yung mga kautusan ng mga huwag ng katoliko, huwag ng ibang tayo na lang mga born again. Ano ba yung kautusan sa ating mga born again? Diba? Kailangan mo magsimba sa linggo-linggo, kundi hindi ka pagpapalain. Kautusan. Utos. Sino may utos? Wala namang inuutos eh. Ito yung pagsimba-simba na yan, utos ba talaga yan? Hindi mo utos yun. Ano verse nila dyan? Hebrew 10:27, 10:25. Hindi naman utos yun eh. Ang problema kasi sa mga Kristiyano ngayon, pag Bible, lagi utos. Ang Bible po, hindi po yan utos, wala pong utos dyan. Meron mang utos. Pag sinabing utos, utos. Pero pag sinabing nag-i-encourage, hindi utos yun. O gaya nito, utos ba to? Basahin natin ha. Tignan niyo yung sentence mga kapatid ha. Huwag natin kaligtaan ng pagdalo ng pagtipon-tipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip, palakasin natin ang ating loob sa isa't isa, lalo na yung nakita natin malapit ng araw ng Panginoon. Ano, utos ba yan? Kasi kung may utos yan, dapat may parusa. Wala namang parusa. Ang sabi nga dito, huwag lang natin kaligtaan. Huwag makakalimutan mga kapatid. Hindi naman nag-uutos si Pablo dito eh. Gaya daw ng ginagawa ng ilan yung pagtitipon. Ano purpose ng pagtitipon? Mawawala bang kaligtasan mo sa pagtitipon? Hindi. Ang sinasabi na dito sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa. Yun ang advantage kapag nagsisimba ka. Nagkakaroon ka ng kalakasan. Pero hindi yun obligasyon. Hindi obligasyon yan, no? Payo. Balik tayo kanina. Minsan, maraming mga simbahan ngayon, hindi naman utos, nagiging utos na. Kautusan. Ngayon, eto ngayon ang nangyari. Ang sabi ni Pablo kanina, hindi dahil sa kautusan, hindi tayo nagkakasala. What if kung tanggalin ang kautusan? Actually, yun ang ginawa ni Kristo. Saan sa Bible? Eto simulan natin dito. Sabi ni Kristo, huwag ninyong akalain na parito upang walang bisa ang kautusan. Pag sinasabing kautusan, ito po yung mga bagay na ikaw lang ang may gusto na sabi mo ito kalooban ng Diyos. At pag sinabi rin kautusan din, dahil ang kausap dito ni Kristo yung mga Hudyo, ang binabanggit dito yung kautusan nila. Yung moral law, yung ceremonial law, yung 413 laws ni Moses. Pero pag sinabi pa rin kasi kautusan, lumalabas nito, ito yung performance paano sumunod sa Diyos. O yung pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ni Kristo, naparito ako hindi pa walang bisang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako ano daw? Upang tuparin. At tanungin ko kayo, kung si Kristo natupad niya ang kautusan, mawawala na ba kaya kautusan? Ganito pag may inuutos, pag natupad, ang tanong, ang kautusan pa ba, existed pa ba o hindi na? Halimbawa, si tatay, inutusan ako ng bumili ng suka. Bili ka nga ng suka dyan. Tinupad ko, nung pagbalik ko, ngayon ang tanong, may utos pa ba? Ng suka? May utos pa ba? Tapos Wala na eh. Di ba? Ito yung ginawa ni Kristo. May hinihingi ang kautusan. Ano yung hinihingi ng kautusan? Kailangan may mamatay. Para sa kabayaran ng ating kasalanan. Ngayon, kung kailangan mo na may kabayaran ng kasalanan, kailangan ang gawin ni Kristo, mamatay rin siya. Sabi niya dito, kundi upang tuparin, ang tanong, natupad ba niya? Namatay ba siya? Sa krus nangyari ba yun? Is the history? Alam naman natin yun nangyari, di ba? Nakikita nga natin yung lagi, sa Katoliko, nakapako, di ba? Yun ang dahilan. Ngayon, ang tanong, ano nangyari? Natupad ba niya? Pasok, Romans 10:4. Ano nangyari? Natupad ba ni Kristo? Saan sa Bible na natupad ni Kristo yan? Sabi rito, no?
Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believe. Si Kristo ang hangganan ng kautusan, natapos na. O, tingnan natin sa Greek, mag-Greek tayo mga kapatid, no? Christ is the end, pag sinabing en, telos. Tama ba? Goal. O, outmost, finally, terminal, termination. O, parang LRT, ano ang terminal ng LRT? Dulo. Baklaran. Dati baklaran eh. Baklaran. May kasunod pa ba? Wala na termina doon ginamit. O, ibig sabihin, tapos na. Wala nang utos. Ang relasyon ng Diyos sa tao, tapos na yung utos para matuwaan Diyos sa iyo. Ito yun, no? O. So dito, dapat isingit dito si Kristo. Siya yung gumawa in our behalf. Ito si Christ. Parang relasyon mo sa Diyos, magkaroon ka ng perfect relationship or peaceful relationship, God's favor. Ang problema sa tao lang ang problemahin natin. Sa tao lang namamagitan kung hindi dapat ka mag-perform sa tao, kaya yung good works na sa tao. Meron mang tinuturo ang Bible na good works o kailangan mo hindi mabuso sa kasalanan kahit pinatawad ka na ni Kristo. Kailangan mo dito, no, sa tao. Kaya dapat we divide the scripture eh. Diyos, tao, relasyon sa Diyos. Ano yung sinasabi mo, Edwin? Relasyon sa Diyos. Kagaya nito, anong topic to? Relasyon sa Diyos to eh. Ang sabi niya, for Christ is the end of the law. Kasi nga yung law, pabigat nga yung law. Bakit pabigat ang law? Kaya ba natin sumunod sa utos? Hindi nga. Kaya liwa-liwanag sa Isaiah eh. O, tingnan natin ha, Isaiah. Isaiah 64. May kakayanan ba ang tao sumunod sa Diyos? May kakayanan ba ang tao na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos? Kasi naririnig natin ito, di ba, sa mga kapwa din natin born again na mag-worship ka para malugod sa iyo ang Diyos. Kailangan, bigyan mo siya ng time, mag-devotion ka, mag-ministry ka para malugod ang Diyos sa atin. So ano ba yung mga bagay niyan? Di ba good works yun? Mabubuting gawain, di ba? Masama bang gawain yung mag-worship? Di ba? Hindi. Good works yun na nagkasundo tayo. Eh, sabi kasi dito eh. Lahat tayo, naging marumi sa harapan ng Diyos. Pag sinabing lahat, kasama ba tayo lahat? Walang exemption ha. Kahit pa pastor ka. O ano pa, ang mabubuting gawa natin, maruming basahan, o. Nalanta tayong tulad ng dahon. Kaya nga si Kristo pumunta sa lupa eh, kasi nakita niya tao walang pag-asa eh. Kasi kung sasabihin mo na nalulugod ang Diyos sa'yo dahil sa mabubuting gawa mo, sinasampal mo si Kristo. Isang malaking sampal kay Kristo. Si Kristo gumawa na sa atin para malugod ang Diyos sa atin. Ang gagawin mo na lang is manampalataya sa kanyang gawa. Dito, manampalataya sa krus. Yung mensahe ng krus kasi, hindi na nawala eh. Maraming ginawa si Kristo, marami siyang ginawa sa krus. Una, pinatawad ang ating kasalanan. Past, present, and future. Makapapakita ko sa inyo yung verse. Past, present, and future. So ano resulta nun? Kapag pinatawad ng iyong kasalanan magpakailanman, ano resulta nun? Ligtas ka na forever. Banal ka na forever. Pati sanctification ba yan? Eh, tinuturo ngayon ng ibang mga simbahan. Meron daw sanctification, kailangan mo maghirap. Para daw, maging karapat-dapat kang tagasunod ni Kristo. You're insulting Christ. Okay? O, basahin natin. O, alino, di ba, Christ is the end of the law? Ngayon, ang tanong, paano yung mga simbahan na mahilig sa law? Anong mangyayari ano ang standing nila? Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanila? Galatians chapter 5, verse 4. Ngayon sabi rito, kayong nagsusumikap daw na maging matuwid. Yung naging effort daw na maging matuwid. Paano?
Sa pamamagitan daw ng pagtupad sa kautusan. Ang tinuturo ni Pablo Lahoy, kayo mga mahilig sa good works para malugod ang Diyos sa inyo. At tinuturo ni Pablo, ano daw? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At tinatanggihan ninyo yung biyaya ng Diyos. Yung kagandahang loob kasi ng Diyos dito, biyaya eh. Ano ba yung biyaya ni Kristo? Napatay nga siya sa krus, papatuwa ang Diyos sa atin eh. Tapos sasabihin mo, pagmamalaki mo sa Diyos, yung mga mabubuting gawa mo, yung pagtupad, yung pagsunod mo sa Diyos, sinasabi mo pagsunod. Ngayon, kailan tayo susunod sa Diyos? Sabihin na tayo susunod sa Diyos. O meron tayo susundin sa Diyos. Saan? Sa kapwa, dito. Dito na. John chapter 13, verse 34, isang bagong utos. O, yun. Kanino yung bagong utos na yun? Ano ba yung utos ni Kristo? John. Favorite verse to ng mga taong di nagbabasa din ng Bible, yung John. Sa Bible, John lang. John 3. John chapter 13. Kaya nga ito yung utos ni Kristo eh. Tingnan nyo na, obserbahan nyo ito. Isang bagong utos. Pag sinabing bagong utos, ito yung latest na utos ni Kristo. Ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano kayo iniibigay, hindi naman mag-ibigan kayo. Anong utos ko? Ito ba yung utos na may parusa? Hindi ito utos na may parusa. Kasi nasa 35 yung reason. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga mga alagad ko. Yun ang purpose. Ano yung pag-ibig na yan? Love ba yan? Hindi. Ang pag-ibig, nasa Corinthians, alam na natin yun. Ang haba nun. Ano ba yung pag-ibig na sinasabi ni Kristo? Na mag-ibigan kayo, ano ba yung utos na, isang bagong utos ni Kristo? Siguro naman harmonize sila ni Pablo, 2 Corinthians chapter 13, ang haba nito. 1 Corinthians 13, basahin nyo na lang ito. Ano daw? O ano ba yung pag-ibig sa sabi ni Kristo? Kasi agape yung ginamit eh. O ang pag-ibig ay matyaga. Ayun daw yung utos si Kristo. Yung utos si Kristo, magandang loob. Hindi ka maingitin, hindi ka mayabang. Yun yung utos si Kristo. Lahat yan kapatid. Yan yung pag-ibig, hindi yung love-love lang. Ngayon, tanong, yan ang ba utos si Kristo? Oo, yun lang. Bakit? Ano, hanapin pa ba natin? Ginawa naman niya lahat para sa Diyos. Ginawa niya na yung solusyon sa Diyos. Pero sa tao, tayo gagawa niya. Kaya ang utos si Kristo sa atin, mahalin natin ang ating tao. Tingnan mo yung bagong utos niya, yung isa-isang utos lang niya sa Bible. Na letra por letra, ito ang aming utos. Ano yung utos? Ito yung sa kapwa mo. Dito tayo mag-divide ng scripture. Kaya hindi pa rin pwede kang umabuso sa kasalanan kasi may kapwa ka. Sabi nila, yung mga full grace na yan, maabuso sa kasalanan yan eh. Oo, ang Diyos pwede mong maabuso sa kasalanan, pero yung tao, yung consequence sa tao. So, balanse pa rin ang Bible. Nagawa ka pa rin ng mabuti. Pagkatapos mong maligtas. Hindi para maligtas. Gagawa ka pa rin ng mabuti pagkatapos mong maging banal. Hindi para maging banal. Gagawa ka pa rin ng mabuti para ikaw ay hindi para pagpalain. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi may pinagpala na. Baligtad. Pero ang tinuturo ng mga Christianity ngayon, kailangan may gawin ka para pagpalain. At gawin mo para pagpalain ka. Mali. Bakit mali? Ang sabi kasi, ini-insulto nyo si Kristo. Saka pangatlo mga kapatid, nakakarinig sa broadcast ngayon. Pangatlo, ba't kayo susunod sa utos ng Diyos para matuwa ang Diyos sa inyo? Ang liwaliwanag naman na wala namang utos ng Diyos sa atin. Diba? May utos ba ang Diyos sa atin? Ang liwanag dito, Colossians, meron pang isang verse ito, Colossians chapter 2,
verse 13. Mamaya pwede kayo magtanong mga kapatid, lahat kayo tanong kayo sa akin. Oh, sabi ni Pablo dito, kayo dating patay dahil sa kasalanan. Sino daw? Kayo, mga hentil. Uy, tayo na ang kausap. Tayo daw mga hentil. Na ano daw tayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan? Wala naman tayo kautusan eh. Na binuhay ng Diyos Ama na kasama ni Kristo. Walang inuutos ang Diyos sa atin. Meron man yung bagong utos ni Kristo. Bukod doon, wala na. Para matuwa ang Diyos, ha? Dito tayo na, pagdating sa Diyos, wala nang inuutos ang Diyos sa atin. May inuutos pa si Kristo sa atin, patungkol sa kapwa natin, yung bagong utos na mag-ibigan kayo. Nakikita ba sa... Wala ka nang gagawin para sa Diyos, para matuwa ang Diyos, para maligtas ka. Kasi may kuruso, eto si Kristo. Pero sa kapwa mo, may gagawin ka, marami kang dapat magawa. Pagkatapos mong maging ayos sa Diyos. Eto order, kailangan ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kapag ayos na, saka mo ayusin yung relasyon mo sa kapwa mo. So, balanse pa rin ang buhay. Kaya maraming mga nagtuturo ng full grace, mali-mali rin ang turo kasi walang ganito eh. Hindi nila dinidepend yung sa Diyos at sa tao. Ngayon, nakikita natin na iba yung sa Diyos, iba yung sa tao. Kaya ang Biblia, punong-puno yan ng mga sinasabi, alamin natin, ay yung ba ay relasyon sa Diyos ba ang issue? Pag ang relasyon sa Diyos ang issue, dividing the scripture. Pero pagdating ang issue ay sa tao, be it. Sige nga, subukan nyo magsinungaling. Subukan nyo. Tapos nalaman ng tao nagsisinungaling kayo. Ano ang magiging consequence? Diba? Wala ng tiwala sa iyong tao. Hindi ka na paniniwalaan. Kaya nga walang grace sa tao. Wala. Sa Diyos may grace, sa tao hindi. Eh, hindi naman nila ganun to eh. Kayo, masubukan ko kayo, awayin ko kayo, hindi nyo ko aawayin. Natural sa tao na gumaganti. Kaya nga, dapat, ayusin natin ang relasyon natin sa kapwa natin. Kasi ang utos ni Kristo sa atin, mag-ibigan tayo. Kasi para malaman ng lahat na kayo alagad ko. Eh kung kayo nag-aaway-aaway, nagka-trash pa sa nag-aaway-aaway sa page. Sabi, ganyan pala yung mga alagad ni Kristo, nag-aaway. Sila din pa. Tayo nagkahagatan. O, yun yung sinasabi ni Kristo. Ako apektado dyan, yung patotoo ko bilang alagad, bilang mga disipulo ko. Kaya pag nasisira yung patotoo natin sa kapwa natin, lumalabas niya na si Kristo napapaya sa buhay natin. Yun yung sinasabi ni Christ. Sinabi na nga si Pablo, in-specify niya, ano ba yung pag-ibig? Diba? In-specify niya. Taong. Ay, dede nyo. Tumingin. Ano pa? Romans 11:30. Eto, dito kayo maiiyak eh. Kung ano lang tayo mga Kristiyano eh. Romans 11:30. Noon. Ano pa? Akala ko. Hindi ba? Noon. Kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Kaya tayo hindi sumusunod sa Diyos noon kasi wala naman tayong kautusan. Ngunit ngayon, ano daw? Kayo'y tumanggap lang ng habag ng Diyos, ng sumuway ang mga Hudyo. Tingnan nyo, merong reason kung bakit bumalik ang Diyos sa mga hentil dahil ang titigas ng mga panga ng mga Hudyo. Nireject si Christ, pinapatay. Kaya nga sabi ni Pablo, ay, wala kayong karapatan sa kaligtasan, sa mga hentil na kayo mga ngaral. Ganon kasi ang nangyari ng history eh. Si Kristo dumating sa lupa para ipangaral yung gospel of God's kingdom, yung paghahari niya. Eh, hindi nangyari nga agad-agad. Kasi nga, nireject siya. Kaya ang nangyari, sige, mauuna muna sa mga hentil.
Kung tutuusin ko ang mga Hudyo, tinanggap si Kristo bilang Mesaya, baka noon pa lang nangyari na yung Great Tribulation. Baka noon pa lang nangyari na yung rapture, at baka noon pa lang nangyari na yung paghahari ni Kristo para abutin tayo mga Hentil. Kaya, kung nangyari yun, malamang may makikita na kayong mga glorified body dyan. Noon. Na-delay lang. Bakit? Kasi nga, ito ako lang may sabi nito kung sabihin na tayo sa Bible. Para nagkaroon ng plan B. Kasi ito plan A, pag ako nireject ng mga Hudyo, tribulation, tapos darating ako, second coming, yung mga Hudyo, glorified bodies. Mas mag-ahari ako sa 1,000 taon. Then, hanggang, tayo mga Hentil. So tayo, mangyayari niyan, mag-ahari si Kristo, mag-ahari yung mga Hudyo sana, na mga glorified bodies, sana ganun. Yun talaga original na plano, i-reject nila. Kaya inailipat sa akin mga Hentil. Kaya tayo mga Hentil, pagdating ng balang araw, pag nagkaroon ng rapture, kung darating na malapit na pag dumating ng panahon na ito, tayo yung glorified body sa paghahari ni Kristo sa lupa. Ganun pa rin. Nangyari lang kasi ganun, nagkaroon ng transition. Ngayon, kaya tinan nyo, may hugot si Pablo dito. No? Kayo'y tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos sa atin sa inyong naranasan, sinuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos nang sa gayon naranasan din nila ngayon ang kanyang pabago. Di ba tapos ang Diyos sa mga Israel, sa mga Hudyo? Ano yan lalo na ngayon, malapit na dumating ang Panginoon. Tapos sinabi din ba kay Hosea ang pagtitiis ng mga Hudyo sa loob ng 2 araw. Maraming mga theologians na naniniwala ng 2 araw na yun, hindi mo litero ng 2 araw, kundi ng 2,000 taon. Kaya 380 din ako si Kristo. Sabi sabihin, 2033 AD, pwede nang bumalik si Kristo. Pwede na. Yan din ang sabi. Tapos kung bawas tayo ng 7 years, pwede mag-rapture, pwede 26. Kaya mga theory lang namin yan Huwag kayong maniniwala agad-agad sa amin, huwag kayong i-amen kagad. Ang ano lang dyan, idea lang. Hindi ko sinasabi mag-rapture na sa 2026. No, that's not biblical. Ano lang, parang duda. Duda lang yan, duda kasi nga ayos na pag-aaralan natin. Dapat tayo matapos, no? Bago tayo magtanungan. So, ano ba yung pangako ng Diyos sa mga Hentil? Romans 6:23, alam na natin ito sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit libre ka loob ng Diyos. Libre talaga Ang grace kasi libre. Pag sinabing grace, deserving mong mangyari sa iyo yung pangit na mangyari, pero hindi nangyari sa iyo. Grace is you receive what you do not deserve. Deserving mo, pero hindi nangyari. Deserving talaga natin na kailangan tayong sumunod sa kautusan, pero ang ginawa ni Kristo, siya rin sumunod sa kautusan on our behalf. Ang gagawin mo na lang simple. Faith. Balik tayo doon sa sinasabi kanina, di ba? Romans 10:4. Sino mo, no? Christ is the end of the law. After nang matapos ang law, anong next? Anong kasunod? Upang mapawalang sala ang sino man. Faith na ang kasunod. Puro faith, living by faith na tayo. Sinabi sa Ephesians 1:6, tayo pinagpalat, pinaburan ng Diyos. Pag sinabi pinagpalat, pinaburan ng Diyos, ibig sabihin nun, ano man yung hinihingi natin, may pabor na ang Diyos sa atin. Bakit tayo nagdududa na hindi tayo pagbibigyan ng Diyos? Isa sa tinapos si Kristo yun, Ephesians 1:6, we are charito, highly favored, mga bago. Ephesians 1:6, kagaya ito, may tinapos si Kristo, hindi lang buhay na walang hanggan binayaran niya, pati yung buhay na masaganang buhay, ano na natin. Ephesians 1:6, charito kayo ng charito, Diyos sakbayan charito na yan. Balungan mo nga yan. Ako rin minsan na-aduwain ako sa charito. Naalala ko yung yung tinderan sa Love of Christ, sa pangalan charito. Na nagtitinda ng mga box niya sa Mitali Baba, Pastor. Charito pangalan. Siyaling charito. Alay pala na.
O ito, simple verse, purihin natin siya sa kanyang kakahangang pagkalinga. Yung kakahangang pagkalinga, ano ba sinasabi niya sa King James? Punta tayo sa King James. To the praise of the glory, His grace, wherein He made. Past tense, future tense. Gagawin pa lang o nangyari na. He had made. Tapos na. Kailan to natapos? Nung tinapos na gawa ni Cristo sa krus. Nung sinabi niya sa krus na, Tetelestai, it is finished, kasama sa binyera ni Cristo yung pagpapala. Ano daw tayo? Accepted. Ano yung accepted? Ano yan? Charito, ayan o. Highly favored. Highly na favored pa. Talagang hyper grace talaga. Sokdulang biyaya. Yung mga hindi naniniwala sa hyper grace, huwag na kayong pumunta ng sokdulang biyaya, hindi bagay sa inyo. Hindi kayo naniniwala sa hyper grace eh. Pag sinabing highly favored, hindi ka pa pinapanganak, yung hihingin mo sa gantong edad, kakalob na ng Diyos eh, yung pinagkalob na nga eh. Ang Diyos hindi sakop ng time. Tayo, sakop tayo ng time. Kaya minsan may doubt tayo. Pero ang Diyos nagdeklara na, sino mang manumpalataya sa aking anak, pinaburan ko na. So, ibig sabihin, Edwin, kahit anong hingin ko, pwede. Eto ay, kung makakabuti sa'yo, ang Diyos ay mabuti, di ba? Pero kung makakasama sa'yo, ay ang Diyos din naman masama eh. So, hindi niya bibigay pag makakasama. Kung makakabuti. Bawa, hindi mo sa Diyos, Lord, gusto ko maging jowa yung misis ng ng kabarkada ko. Sige, yung pagkakalom ng Diyos yun. Makapasama ka ron eh. Okay, hindi ibibigay ng Diyos. Pero mayroon siyang ibibigay ng the best. Tutuparin pa rin niya yung kahilingan mo na magkaroon ka ng partner in life, pero hindi yung specific na tao yun. May the best pa rin. O, tinupag pa rin ng Diyos, kagaya na nangyari sa akin. Tinupag pa rin ng Diyos. Alam ni tatay yun, eh. May hinihingi ako, bisabit eh. Okay? Pero ang binigay sa akin ng Diyos, brand new. Nagigit yung mga kapatid. Sorry Sorry sa word. Sorry for the word. I'm just telling the truth na yung pinag-aaralan natin ngayon, naging totoo yan sa buhay ko. At siguro na may iba nakaka-relate. Ano pa yung pangako ng Diyos? Ito pa, 2 Corinthians. Yung mga Kristiyanong gusto laging talunan, laging naghihirap. Ito, paano lumaya kayo? Ito, verse pa. Tayo. Sana yun. Okay, sabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ibig sabihin, alam na pala ng mga taga-Korinto, yung sinasabi ni Pablo na, hindi kaila sa inyo yung blessing, yung kagandahang loob, yung biyaya ng Diyos. Ano daw yun? Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Edwin, spiritual blessing yan. Spiritual blessing yan. Yung paghihirap at yung pagiging prosper. Sige, ganito spiritual, sabi ng iba, spiritual to yung kayamanan to na to. Si Kristo ba nung naghihirap, spiritual ba yun? Pinako siya sa cross, spiritual ba yun? Yung pako ba, spiritual ba yung pako? Yung hinampas sa kanya. Okay, si Kristo nung nag-iinarte, spiritual daw yung paghihirap, di ba, hinahampas siya. Hindi pa siya hinahampas ng centurion. Tumagano siya, sabi ng centurion sa kanya, Lord, di pa kita pinapalo. Hindi, spiritually palo sa akin. Spiritual? Literal. Literal, ito seryoso tayo. Si Kristo literal na pinanganak sa sagsaba. Si Kristo may sabi na may ilungga ang daga, may bahay ang asong gubat, ang karang ng tao walang matirahan. Mahirap. Kung tutuusin, hindi naman siya kailangan maghirap. Pagpako lang sa krus, pwede na bayad na yung kasalanan natin. Pero bakit sa buhay niya nagkaroon siya ng paghihirap? Ano purpose nun? Ito piniliwanag ni Pablo. Kahit na siya'y mayaman. Actually, yung hirap na to, kung hindi nyo sa Greek Greek tayo, mag-Greek tayo, ito toong sinabi. Yung poor dito is what?
Mucho. Ewan ko sa ganon. Pero yung meaning is beggar, oh. Yung po niya, beggar ang ginamit. Pastor, tayo. Sabihin si Kristo, sabihin ng totoong sinabi sa Bible, totoong sinabi ni Pablo, hindi kaila sa inyo yung biyaya ng ating Panginoong Yesus na bagamat siya'y mayaman, naging pulubi siya. Upang ano daw, anong purpose? Ito yung maganda eh. Ito yung pangako eh. Ano yung purpose? Upang mapayaman kayo. Pasok po. Pinag po. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging ano daw. Welcome po. Upang mapayaman kayo sa pamagitan daw ng ano daw, ng kanyang pagiging mahirap. Ang liwanag ng pangako ng Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo eh. Na kahit yung ating kasaganaan sa buhay, sagot niya eh. Ito problema sa mga Kristiyano ngayon, hindi nila kayang paniwalaan. Kahit ni pastor na nagtuturo, ito masakit, kahit full grace na nagtuturo, na hindi raw literal na kayamanan daw yan, hindi raw kalooban ng Diyos sa maging kasinyaman daw tayo ni Henry C. Hindi daw kalooban ng Diyos sa tayo. Kasi ang tingin kasi nila sa kayamanan, pag yumayaman ng tao, ang tingin nila, baka sanlibutan. Yun ang ano yun, no? Traditional sa atin eh. Yung ginawa ng religion sa atin eh. A big lie. Ang linaw dito eh, no? Nais ng Diyos na mapayaman ka. Anong interpretasyon gagawin mo nun? Kung sinabi mapayaman, di mapayaman ka. Kasing yaman ni Henry C. Bakit? Lilimitahan mo ang Diyos? Yung mga nanonood ng broadcast na ito, lilimitahan nyo ang Diyos hanggang doon na sasabihin nyo, hanggang kay Henry, hindi rin tayo maging pulubi. Isa namang pastor doon na napanood natin sa, sa isang, pamuano kayo tayo kayo. Sabi doon, eternal ang daw yun. Ito, eternal daw to. Oh. Bakit sinabi dito na, ang eternal daw yan, sa eternity pa rin mangyayari ito. Di sana pala, pinakula lang si Kristo sa eternity na lang, hindi ngayon. Sabi patungkol sa atin ko, bakit ba tayo mga Kristiyano, bulag na bulag tayo na sinasabi na nga ng Biblia na nais ng Diyos na malagana tayo? Bakit? Ano ang issue? Faith. Hindi kaya ng faith natin. Hindi kaya ng faith natin na kaya tayo pasaganahin sa lahat ng bagay. Basa. 7 Corinthians. 9:7. 9:6 pala. Ito, ang linaw, Ang letra por letra eh. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakaroon. Paano mo makakamtan to, itong blessing na to? Simple lang. Hindi sa tithes. Hindi sa offering. Hindi sa pagbibigay sa simbahan. Hindi doon. Wala kang gagawin kundi manapalatayanan mo na si Kristo kasama yun sa binayaran niya. Na hindi lamang po kaligtasan ng binayaran ni Kristo sa atin. Ang binayaran ni Kristo sa atin, yung pagiging anak ng Diyos natin. Anak ka ng Diyos eh. Ito yung problema, mga Kristiyano, hindi nila identity bilang Kristiyano. Sino ba tayo sa mata ng Diyos, Tina? Biblia sa Biblia, sino tayo sa mata ng Diyos? Pasok pa. Pasok pa. Wait lang po. Nagsasalita si Pastor. Sana ako, nagagalit na ako, dumating si Pastor Jimmy. Ano yung, magandang magaw sa ating mga pastor. Okay, so, ano ba tayo? Wala ako. Huwag mo sabihin ko wala kayo, makakatang faith. Pa-faith daw. Faith. Bakit ba ang mga Kristiyano, hirap na hirap pananampalatayanan na kaya ng Diyos sa pasaganahin tayo? Nasabi dito, no? Magagawa ng Diyos sa pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ano ba yung lahat ng bagay? Hindi nga, paliwanag nyo nga yung lahat ng bagay. Mag-isip kayo ng mga bagay sa mundo.
Kakaya akong payamanin ng isang singyaman ni Henry C. o masigit pa ron? Yes! Kung makakabuti sa'yo. Kasi ang basya ko rito, mabuti ang Diyos. Pag binigay sa'yo ng Diyos, mabuti yun. Pero pag hindi makakabuti sa'yo, baka may ibang paraan. Okay? Okay. Sa madaling salita mga kapatid, ang totoong buhay Kristiyano is living by faith. Not by our works. 2 Corinthians 5:7, we should live by faith and not by sight. Ako ba may sabi mo? Basa. 2 Corinthians 5:7. Alam niyo yung mga taong nabubuhay sa pananampalataya, yung mga tao walang-wala, pero parang kung ano yung parang kang umahakbang, pag-hakbang mo, may isasalo, ganyan ang buhay Kristiyano. Hindi sa nakikita, hindi yung nakikita mo pala, doon pa lang nakakabang, hindi, kailangan mo umakbang at doon pala magkakaroon. At wherein, saksi kami dalawa magkasawa sa nangyayaring ganyan sa amin. We are living by faith. Kaya tinitsura namin, mukha ba kami mahirap? Kaya, sa katabaan pa lang eh, kita nyo na eh. Akatsarito namin, tumataba kami. Hindi may asawa ko, oh. Dati, ano yan, 36, 24, 34. Nung napunta ng Old Grace, naging kami na, honeybee. Pero maganda pa rin. Yes. Yun. Wala si Harold eh. Oo, di ba? Tingnan nyo yung mga sarili nyo. Oo. Tanongin nyo yung mga sarili nyo. Sumula ba nung napunta kayo sa tamang gospel, napasama ba buhay nyo? Nagkaroon ba kayo ng kaguluhan ng pag-iisip? Oo. Sino dito na mabubuhay sa kabalasan? Sige nga, pwede nung asawa. Oo. Magbilang kayo ng blessings. Listahan. Magandang nangyari, pangit nangyari. Listahan nyo lahat. Pustahan tayo, kahit di ako nagsusugal ha. Pustahan tayo. Pustahan tayo, marami yung mga magandang nangyari. Amen. Amen. Hindi ako ipapahiya ng Diyos ko at ng Diyos nyo. Amen. Na kahit kailanman, kaya nga grace eh. Alam niyo yung pag sinabing grace, yung mukha kang mahirap pero hindi ka naman mahirap. Kaya nga di ba yung kantang, let the poor say, I am strong. Balik. I am rich, Pastor. Parang kanta ng kung ako, dumaan man ako sa apoy, hindi ako nalulunod. Parang gano'n eh. Baliktad eh. Let the poor say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the... Kanta tayo ng kanta ng gano'n, di natin alam na yun pala yung grace. That is grace. Ang grace, that is the gospel of me na tinuturo ni Pablo. Yun ang ating sa ating mga hentil, gospel of grace. Basa Acts chapter 20, verse 24. At tapos ito magtatalo na natin. Oh, ito yung gospel ni Pablo. Balik na tayo sa theory natin. Tapos na tayo sa life application. But none of all these things move me, neither count on my life dear unto me, so that not thinking difficult, and I retire. However, I consider my life worth nothing to me, if I only may finish the race. Ito yung mahalaga kay Pablo eh. To complete the task that the Lord, sino daw yung nagsabi? May bigay, the Lord Jesus has given me. Ano daw yung task na yun? The task of testifying the gospel of God's grace. Yung gospel of grace, ito yung gospel na ang relasyon mo sa Diyos, puro biyaya lang. Ang pagpapala, biyaya lang. Hindi sa iyo mabubuting gawa, hindi sa iyo kabaitan, hindi sa iyo ministry, hindi dahil sa iyong galing mo sa pagsunod sa Diyos. Hindi. Kaya nga yung mga pupunta ng langit, isa ang sinasabi. Pag nagtanungan tayo sa langit, pero ka naman lang. Anong sikreto mo? Nandito ko kasi dahil doon. Dahil sa kanya. Nakaupo sa trono niya. Dahil kay Cristo. Lahat ng tao din sasabihin. Pero kung sasabihin natin na kaya ako naligtas kasi sumunod ako sa Diyos, kaya ako naligtas kasi nag-religion, kaya ako naligtas kasi nagpastor ako eh. Maraming mayabang sa langit. Paano yung mga hindi nagpastor? Paano yung hindi nakapag-ministry?
Hindi maraming mayabang sa langit niyan. Kaya sabi na nga ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, no one can boast. So saan tayo babagsak talaga sa ating mga hintin? Atin ha? Grace. The gospel of grace. Na sino lang ang nagtuturo niyan? Si Apostol Pablo. Kaya kung meron man tayong dapat pakinggan sa Bible, si Apostol Pablo talaga. Siya yung apostol natin. Kaya kung may mga nakikita kayong pastor na may apostol pa, parang ang gulo yata. No? Ang muling apostol si Pablo, may apostol pa ngayon. Kakandidato. Meron pang kakandidato. Ang huling apostol si Pablo. Alam niyo ba yung meaning ng apostol? Ang meaning ng apostol, sila yung yung mga disipulo ni Kristo. Tinuruan mismo directly ni Kristo. Paano ka magiging apostol pag nabuhay ka ba ng 33 AD? That is the meaning of apostle. Apostle of Christ na literal. Paano mo sasabihin apostol ka? Okay, hindi naman yung topic na. So, ano ang big idea? Ang big idea dito mga kapatid, in Christ, we are only saved by grace. Amen. Biyaya lang, grace plus nothing but grace. Sabi nga ni Bishop, grace to it. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng tayo mga nasa full grace, lahat ng meron tayo ngayon, dahilan kung bakit kailangan tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi lahat ng yan ay bigay lang ng Diyos, ultimong mga mahal natin sa buhay. Nagkaroon ka ng matinong asawa, blessing ng Diyos sa iya. Nagkaroon ka ng matinong trabaho, magandang negosyo. Galing sa Diyos yan. That is grace. Hindi mo deserve yan. Pero you deserve it by what? Because of Christ that you are believing. So yun naman po mga kapatid ang i-share ko sa inyo. Kung meron kayong mga tanong ngayon, do it right now. And I will entertain some of your questions. Sige na po, okay lang. Bigyan kayo ng kahit mga ilang minuto. Bantay mo na. Sige mga kapatid, bali na po kayo. Kanina, binigit mo yun. Israel. At pakil mo yun. Yung pag-design na bopis na wala. Kailangan tayo mag-design. Ngayon, paano kung basang Israel? Ano naman talaga yung mga yun? Wala na sila nila. Sabi mo nga, ito rin sabi, we are not longer under the law. We are under grace. Kaya, wala na siyang sa kautusan. Ano yung maging kalagayan ng Israel? Dahil itong mga bansang ito ay bansang napakatigas ng ulo. Kapag ulit-ulit na sinusuway. At talagang sila ay nakaranas ng mga maraming palo sa Panginoon. Mabasahin natin ang Old Testament. Takot ko na palo ang napan sa loob. Paglapag nila. Now, ano yung naging kalagayan sa Israel? Kasi, ang nataon lang kasi na ang na-record sa Bible, ang nasabi yung mga nangyari doon sa Israel, yung mga regarding na, ito, kayo mga Israel, sa mga, kayo mga Hudyo, under the law kayo, dyan kayo, kami under grace. Nataon lang kasi nasulat ng buong Bible na 33 AD, pero wala nang balita kayo, diba? Pero ang maliwanag kasi yung sinasabi sa Bible na once na sa panahon ng dispensation ni Pablo, lahat ng ngayon ay grace na. Kaya nga sabi diba ni Pablo sa sinabi sa Bible na wala nang Hudyo ngayon, wala nang lahat tayo ay isa na kay Kristo. Kaya ang kaligtasan ngayon ng isang Hudyo, kahit na sa Israel ka, ang kaligtasan nila ngayon, Christ. They need to receive Christ or else hindi sila ligtas. Nasa dispensation na sila ngayon ng grace na rin sila. Kaya ngayon, pag ang isang Hudyo ay naging follower ni Christ, Christian na siya. Kasama na siya sa ikatong group, yung church. Hindi, di ba? Jews, Gentiles, etc. Saka kasi, nataon na kasi ng oras na yun, nasa transition period pa yung Bible. Pero sa panahon natin ngayon talaga, ang kaligtasan ngayon ng lahat ng tao talaga under ng gospel ni Apostol Pablo. Mapahudyo man o mapahudyo. Kaya nga sabi ni Pablo rito,
sa Romans chapter 2, verse 15. Yung sinasabi sa Romans chapter 2, 15, wait lang, nahanap ko kayo. Assistive pala. Sabi nga ni Pablo rito, no? In the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. Sabihin niya, kahit lahat ng tao sa buong mundo ngayon, kahit Muslim ka pa, kahit ano pa religion mo, darating at darating ang panahon na uhusgahan ng Diyos ang tao, ang lahat ng nalilihim ng tao na tungkol kay Jesus Christ. Tulad sila ni Jesus Christ na ang ano ba siya ni Christ according to Gospel of Paul. Ito yung sinasabi ng verse yun. Hindi ko sabi ni Pablo, in the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. So, ibig sabihin, ahatulan tayo ng Diyos balang araw sa dispensation natin ayon sa gospel ni Pablo. Kaya dapat, ang kaligtasan ng mga nasa Israel ngayon ay na kay Kristo. Kagaya din natin. Ngayon, kung sila gusto nila ng under the law, yari sila. Ganun lang. Kaya nga di ba, hindi naman nagkulang ang Diyos sa kanila eh. Marami ng Kristiyano sa buong mundo eh. Siguro na yan, sapat na yun para ma-evangelize ng Israel. May mga Kristiyano din sa Israel, sa bansang Israel ngayon. At saka pangatlo tayo, ang mga Hudyo, noong 70 AD, yung bansang Israel, nawasak po yan. Nagkalat lahat ng mga Hudyo. Walang Hudyo sa Israel. Pati nga yung templo, yung second temple, wasak eh, diba? So, ibig sabihin, from 70 AD hanggang 1948, neto lang, walang Hudyo. Wala. Kalat yung lahi nila sa Russia. Kaya nga diba ng panahon ni Hitler, pinag-persecute yung mga Hudyo kasi mga Hudyo, tatalpid. Gagaling eh. Galing sa negosyo, galing sa science. O isa sa magaling sa science na Hudyo, si Einstein. So, ibig sabihin po ng tatay, ang Diyos hindi nang kulang sa kanila sa gospel ni Papa. Naniniwala ako na yung mga yan, hindi nagpabayaan Diyos dyan. God is a God of justice. Hindi natin sila pwede i-judge. Pero the point is, ang kaligtasan ng mga Hudyo ngayon ay gospel ni Papa. Gospel ng Christianity. Hindi sila. Question. What about the covenant of God to Israel? Still remain Yung wala katipan, wala kay Abraham, kay David. nandun pa rin, hindi pa rin tapos ang Diyos sa Hudyo. Yung sinasabi sa Philippines, yung isa niya, itapusin niya. Kasi ngayon, nakapokus ang Diyos sa Hudyo. Kasi, kailan nga, wait na, may pakikita ko sa inyo yung verse tayo. Magandang sagot ako. Ito yung magandang sagot sa tinatanong niyo. Kaya tayo, sinabi ni Pablo sa mga Hudyo, may sinabi siya dyan, perhaps may timeline sa mga hindi. Sabi, mga kapatid, sabi ito, may isang tiwaga ang nais kong malaman ninyo nang hindi maging mataas ang palagay mo sa sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang daw iyon hanggang mabuo ang taktang bilang ng lahat ng mga hentil na lapis sa Diyos. Sinasagot ko sa verse tayo. Hihintay pa tayo. Hihintay tayo. At saka ito, no, bago mag-rapture, may bilang pala tayong mga hentil na maniligtas. Ngayon, pang ilang number kaya tayo tayo? Baka biniran ng isang hinihintay, yung magbing na pasto. O tayo ito sa kanya.
Yan yung plano ng Diyos. Kasi sabi dito, mystery, isang iwagang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay niyo yung sarili. Sino kausap ni Pablo dito, mga taga-Roma? Bakit sinabi ni Pablo dito na huwag kayong maging palagay ng sarili? Kasi kung ang yung Hudyo nga na kaisa-isang pinili ng Diyos pwedeng itapon ng Diyos Kayo pa kayo mga hentil na muntik-muntik ka na lang naligtas. Kaya niya nasabi to, kayo maging mayabang. Pero, ang sabi niya dito, may nabanggit siya dito, ang pagmamatigas ng Israel pansamantala. Tatagal lamang daw yun hanggang mabuo. Wala, ibig sabihin, kalooban din ng Diyos ang mga Israel, naging mabatigas din. Ito yung mga nasa religion ng Judaism tayo. Yung mga nasa Judaism. Pero maraming mga Israel ngayon, sa bansang Israel ngayon na, Kristiyano na. O they were saved by Christ. Pero yung government, darating at darating yan, lalo na pag dumating si Cristo sa second coming. Kung napag-aaral lang natin yung katapusan ng mundo series natin, pagbalik ni Cristo rito, balik yung glory ng Israel. Matutupad yung promise ng Diyos sa Israel na anak na Haring David. Ang kanyaring David, Jesus, mag-ahari sa buong mundo, kasama tayo doon. So, di pa tapos ang Diyos sa Israel. Ngayon yung sinabi. At samantala, hinihintay lang yung takdang bilang at kumain. Yung po yung sinasabi.